Okay, so let's do our guided collective reading. Sasabihin ko na sa inyo, my dear, kung ano yung na-receive ko na message bago ako mag-intro. So, ang na-receive ko na message is more on hate, galit, pagkapuot, pagkamuhi, laban sa mga collective. And medyo nakakalungkot kasi habang nare-receive ko yon, mayroong certain na energy, my dear, na parang ano siya empty. Emptiness, loneliness. Akong nakukuha na energy. Kasabay nung galit, puot, mayroong kalungkutan akong nararamdaman. At ang nakukuha ko lang so far na energy ngayon, my dear, is merong tao, my dear, na yung frustration niya sa buhay, yung pagiging miserable ng buhay niya, ay ibinabato niya sa'yo. Nang dahil meron siyang nakikita sa'yo na dapat tinutularan niya. Dapat ginagawa kanyang parang role model. Yun ang nakukuha ko, my dear. Dapat ginagawa kanyang role model, ginagawa kanyang impluwensya, pero hindi ganon yung nararamdaman niya. Like, tuwing nakikita kanya, may certain na kulo. May kakaibang uncertain na energy na feeling siyang nararamdaman, my dear. It's really unexplainable. Parang nanginginig-nginig yung mga laman-laman niya, my dear, tuwing nakikita ka niya. Siguro because of yung kinikim-kim na galit, okay, na hindi niya mailabas kasi honestly, kung titingnan ko, parang wala ka namang kasalanan sa kanya. It is just more on you are just minding your business, ginagawa mo lang kung ano yung dapat mong gawin, pinatatakbo mo lang yung buhay mo according sa kung paano mo dapat siya patakbuhin. And itong tao na to, parang hindi niya maamin sa sarili niya na kung kayang gawin ng collective, bakit hindi ko kayang gawin? Hindi niya maamin yon. Kaya ganyan yung nararamdaman niya ngayon yung 'pag nakikita ka niya nanginginig siya sa galit, nanginginig yung laman niya, parang namamanhid yung buong katawan niya. Kasi galit yun Galit at the same time yung emptiness sa loob niya na parang kung nagawa niya, bakit hindi ko nagawa? Anong meron siya na wala ako? Okay? So tingnan natin, my dear, kung ano yung energy na yon. Kasi nararamdaman ko yung galit, puot, at saka yung matinding emptiness, matinding kalungkutan talaga, my dear, na posibleng ikaw yung bumasag. Ikaw yung bumasag, my dear, nitong emptiness at saka loneliness na ito, my dear, at saka galit na to na parang sinasabi mo sa kanya na, eto lang yung formula, para maging masaya ka sa buhay, eto lang, pero ayaw niyang tanggapin yon. Ayaw niyang tanggapin yon na kailangan ito lang ang gawin mo, something like that. Ayaw niya. Okay, tingnan natin, my dear. Paki-clarify po yung message na na-receive ko. Paki-clarify po yung message na na-receive ko, please. Okay, we have here, okay. Energy ng Queen of Wands. Okay. The Seven of Swords. Actually, nauna ang Two of Pentacles at saka Seven of Swords. Okay, ang nakukuha ko dito, isa-isahin natin yung card. Si Queen of Wands is a good manifestor. Okay, actually gustong-gusto ko tong card na to. Pero may mga tao, my dear, na ayaw talaga sa kanya. Okay, ayaw talaga sa kanya. Like, there are some people na talagang super, super, super hate talaga siya. Because of yung kakaibang energy ni Queen of Wands. Like, yung go-getter,
talagang chase your dreams, follow your dreams, and probably ikaw to, my dear. So, dito pa lang sa energy ng Queen of Pentacles, sinasabi na dito, my dear, na it is a clear intimidation. Dahil ikaw si Queen of Wands, you have the energy of the Queen of Wands. And hindi ko lang to kino-close dahil Queen to na lalaki lang to. You can actually be a lalaki as of this moment na nanonood na you have this character or you have this energy, my dear, na you are unstoppable, my dear. Walang bagyo, walang unos, walang ulan, walang kahit ano, my dear, ang makakapigil sa'yo para makamit mo kung ano yung mga dapat na makamit mo because you are the Queen of Wands. You have this energy, okay? The Two of Pentacles. You always find a way para mai-balance ang mga bagay-bagay. To juggle things. To smile. Kahit na difficult yung panahon o yung nangyayari. To be positive, to spread love, to spread kindness sa mundo. And probably, itong dalawang card na to, my dear, ito ang nagiging dahilan kung bakit nagagalit sa iyo itong tao na to. And I will be honestly clear, hindi kasalanan to. Hindi mo kasalanan, my dear, kung meron kang ganitong energy at itong tao na to, wala siyang ganitong energy or kung meron man siyang ganitong energy is ayaw niyang i-embody. Kasi ang nananaig sa kanya is insecurity. Diba? We have here the energy of the Seven of Swords. Kanina magkasama tong dalawang to, magkadikit. Pero nauna ko kasing nakita si Two of Pentacles. So, dahil magkasama sila kanina, ang nakukuha ko dito, my dears, the Seven of Swords is energy of backstabbing na energy or sabotage. So, itong tao na to is repeatedly sinasabotage ka ng sinasabotage ng hindi mo namamalayan. But, sa kabila, my dear, nung sabotage na ginagawa niya, you always manage. Okay, medyo na-highlight sa mata ko, my dear, yung mga tao nagbo-bonfire sa likod. So, baka meron mga kasama pa to. Baka may mga lot and friends pa ito, my dear. Okay, baka may mga kaibigan pa to. Normally, ang mga tao na makikisali sa mga ganitong klase na tao or makikipag-collab or makiki-join or maniniwala sa kanila is yung mga tao na one-sided. Pag sinabi nila na, ay, inapi ako ni collective, ganito, ganyan, blah, 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 or ganyan. Even though the real scenario is nai-intimidate lang naman sa itong tao na to kasi paano mo nagagawa na ma-overcome lahat tong nangyayaring to? Like, paano mo nagagawa na ngumiti pa rin sa kabila ng mga bagay na ginagawa namin sa'yo? How can you be happy after all of this? How can you be positive? Di ba dapat nagwawala ka na ngayon? Dapat naghahasik ka na ng lagim ngayon? Di ba? How can you do that? Paano mo nagagawa yun, collective? That's the big question as of this moment. Kasi to the point na nagagalit siya sa'yo. And eto yung posibleng kinagagalit niya sa'yo, my dear. Kung paano ka nakakabangon, kung bakit ka bumabangon araw-araw or kung paano ka bumabangon araw-araw. 'Di ba? Sabi ko nga dapat i-idolize ka na lang niya. Dapat gayahin ka na lang niya. 'Di ba? Tingnan natin, my dear. Meron pa tayong 3 cards, pero pakiramdam ko meron pang ibang mga energy to. And kung makikita mo sa likod, my dear, ng Two of Pentacles, kita mo yung alon. Okay? Ang pagkaka-interpret ko kasi, my dear, sa Two of Pentacles is more on parang habang busy ka na inaayos, my dear, ang buhay mo, tingin tayo dun sa likod ng card, mayroon mga tao na parang kung ano-ano yung ginagawa. Remember, or if you will just notice, my dear, si Two of Pentacles ay hindi nakatungtong sa mismong tubig. Nasa flat ground siya. Pero may mga tao kasi, my dear, na madrama ang buhay namin, dapat maging madrama din ang buhay mo. Miserable ang buhay namin, so dapat maging miserable din ang buhay mo. Dapat pantay-pantay tayo. Nandito kami sa ilalim, so dapat it is more on the crab mentality na energy. Okay? May mga tao na ganon. Tingnan natin, my dear. 3 cards pa tayo.
Hindi kasalanan na ipaglaban mo ang mga pangarap mo. Hindi kasalanan kung ilalaban ng mga collective ang pangalan, ang nabanggit ko pangalan, okay, ang pangalan nila or pangarap nila. Maybe for some of you, you're fighting for your name. Okay? Hindi kasalanan yon. Hindi kasalanan kung gustong ipaglaban ng collective kung ano man yan dapat nilang ipaglaban. Hindi kasalanan yon. Okay? Kung may kinalaman man yan sa pangarap, sa pangalan, or whatever, hindi kasalanan ng collective yon. Okay? Kasalanan yon nung nakatingin kasi imbes na i-convert niya into something positive yung nakikita niya na ay tingnan mo nga siya o sa kabila ng mga sakuna at unos, ang gagawin niya kaiinggitan niya. 'Di ba? Ang gagawin niya hihilahin niya pababa. Ang gagawin niya sisiraan niya sa mga tao. And nag-e-expect siya na sa ginagawa niya, yung emptiness sa puso niya, matatakpan yun, mababago yun, lalo lang lalala yun, my dear. Kasi ibang gamot yung ginagawa niyang pangtakip doon sa butas na yun eh. Ang pinantatakip niya doon is gusto niyang makakita ng mga taong nahihirapan. Gusto niyang makakita ng mga taong nagiging miserable. At pag hindi yun naging successful, lalong lalaki lang yung butas sa puso niya. Lalo lang lalaki yung emptiness. And take note, my dear, hindi mo kinakailangan gumawa ng hindi maganda sa tao na ito, sa mga taong ganito. Kasi yung mismong aura mo lang, yung pagiging Queen of Wands mo lang, is enough. Yung typical na pinagpapatuloy mo lang yung pangarap mo na sabihin mo, ay gusto kong yumaman, gusto kong magkabahay, maski bahay kubo lang, or gusto kong makakain ng 3 beses sa loob ng isang araw, will be parang tinik, my dear, sa puso ng mga taong ito. Okay? Parang gusto nila sabihin, ang kapal naman ng mukha mong mangarap na makaahon sa'yo. Paano naging makapal ang mukha? 'Di ba? Nangangarap ka lang. Gusto mo lang makaahon sa kahirapan. 'Di ba? Let me see, paki-clarify. O, 'di ba? Tapos nakadingin si Devil dito. I told you, ito yung mga tao, my dear, na hindi mo talaga maintindihan kung saan sila nanggagaling. Sa totoo lang. Ito yung mga tao na pag nag-react ka sa kanila, sasabihin nila ikaw yung masama. Babalik na rin nila yung kwento. Kasi gusto nila parang nagre-receive ka lang ng mga downloads galing sa kanila. Nakatingin si Seven of Swords dito. Kasama niya is the Ace of Cups. Gusto nila maging katulad. Gusto niya na maging katulad kanila. Pero you're not giving. You're not giving. Parang ano to, parang recruitment. Yun ang nakukuha ko dito. Kasi itong magkakaibigan, itong mga tao na to, magkakaparehas ng likaw ng bituka to, my dear. Magkakaparehas ng likaw ng bituka tong mga to. Saglit lang ha, magsasara lang ako ng door. And I am back kasi biglang bumungos yung ulan. Gusto kasi nila maging katulad kanila. Ay gusto nila maging katulad, tumulad ka sa kanila na nabubuhay sa galit. Walang pagmamalasakit sa kapwa. Laging natutuwa sa pagbagsak ng ibang tao, sa kabiguan ng ibang tao. Natutuwa sila pag nakakakita sila ng mga taong nasasaktan at nahihirapan. Kasi devil nga eh. 'Di ba? Itong mga tao na to na hindi mo talaga alam kung ano yung pinanggagalingan nila. Okay, kunin ko pa yung isang card, my dear. Kunin ko pa. Sa paggawa ko ng collective reading, sa guided collective reading, kasi meron tayong love collective reading, dahan-dahan ko naiintindihan tong mga tao na to kung saan sila nanggagaling. And ngayon ko nasasabi, my dear, na hindi worth it pala ng time na patulan tong mga tao na to kasi
kung saan sila nanggagaling, sarili nilang multo yung kalaban nila. Gusto lang nilang parang i-reflect sa mga collective na parang ikaw yung dahilan kung bakit ako nagkaganito. No, walang kinalaman ang collective kung bakit ka nagkaganyan. Nagkaganyan ka kasi ginusto mo, pinili mong magpakademonyo. Huwag mong isisi sa collective. Huwag mo isisi sa amin. Pinili mong magpakademonyo. Kaysa i-resolve mo yung mga issue mo tsaka yung mga traumatic na nangyari sa'yo in the past, pinili mo na maging masaya habang nakakakita ng mga tao nagiging miserable ang buhay ng dahil sa kagagawan mo. Kasi gusto mong iparamdam sa ibang tao, ito na naman ako, na-high blood na naman ako, kung ano yung mga dinanas mo sa buhay. Bakit ginusto ba namin yun? Hiniling ba namin na maghirap ka at magsakit ka? Anong kasalanan namin dun? Kasalanan ba na i-push namin yung mga pangarap namin at ipaglaban namin hanggang kamatayan at ikaw hindi mo kayang gawin yun? Kasi nababalot ka ng galit at ng puot? Kasalanan ba namin yon? Tapos ngayon papasok ka sa kung ano-anong mga ritual at ng mga kulam-kulam dahil bakit? Nai-intimidate ka sa amin? Ako, tigil-tigilan mo talaga ako. Sinabi ko hindi ako high blood din sa collective eh. Lumipat na ako sa lab reading para medyo kumalma-kalma yung aking pakiramdam eh. Teka lang. Dahan-dahan, alam mo, dahan-dahan ko silang naiintindihan, my dear. Sa paggawa ko ng mga collective, dahan-dahan ko silang naiintindihan. The tower. Gusto kang pabagsakin nitong mga to. Collective, gusto kang pabagsakin nitong mga energy na to. Gusto nila na mabalot ka rin ng galit, ng puot, lahat ng mga hirap, ng mga bighati. Alam mo yung lagi kong sinasabi, di ba? Kung matagal ka na dito sa channel na to, isa sa mga linyahan ko na lagi kong sinasabi, everything happened for a reason. Ako, my dear, lahat ng mga pagsubok na ibinigay sa akin ng Panginoon, pinagpapasalamat ko siya. Kasi hindi ako magiging ganito kung hindi niya ako binigyan ng mga pagsubok na yun. Pati yung mga tao na nakasalubong ko na sinalaula ako at binalahura ako. Nagpapasalamat ako sa kanila. Kasi bakit? Naging bahagi sila ng buong pagkatao ko. And that's what make the collective different from these people. Kasi itong mga tao na to, didibdibin nila. Pag sinaktan sila, didibdibin nila, mandadamay pa sila ng ibang tao. Mga taong wala namang kinalaman sa sama ng loob na ginawa ng ibang tao sa kanila. 'Di ba? Wala kaming kasalanan sa inyo. Kung nai-intimidate kayo kasi nalalagpasan ng mga collective lagi ang mga problema nila, it's because nagsusumikap ang mga collective. It's because hindi nagtatanim ng sama ng loob ang mga collective kasi may Diyos na tinatawag ang mga collective. Ikaw wala kang Diyos. Wala kang tinatawag na Diyos, my dear, kasi kung meron kang Diyos, hindi mo gagawin yan. Hindi ka magiging masaya na nagiging miserable ang ibang tao. Hindi kasalanan ng collective kung lagi kaming nakakaalis sa mga tight situation and mga difficult na situation at habang ikaw ay lumulubog ka dyan sa kumunoy. Bakit? Kasi bakit? Lalo kang, di ba pag lumulubog ka sa kumunoy, anong dapat ang gawin mo? Lahat ng mabigat, bibitawan mo. Hindi, ayaw mong bitawan. Sino may kasalanan? Ayaw mong bitawan yung mga bagay na yon? Kami? Inuutusan ka ng Panginoon na bitawan mo yung galit sa puso mo. Tapos anong gagawin mo? Magmamatigas ka, sisisihin mo kami, kukulamin mo ang mga collective. Buwaka ka ng ina mo. Magre-recruit ka pa ng mga lot-lot and friends? Mga lot-lot and friends na mga bungol, mga one-sided. Hindi alam ang buong kwento pero nagre-react. Nakikisali sa gulo, nakikisawsaw. Anong klaseng tao ka? Masaya ka na naghihirap ang isang tao? Kapwa mo?
Sorry, my dear. Kailangan ko 'tong sabihin. Kasi hindi kasalanan ng collective kung nagkakaganyan ka. Para makaalis ka sa kumunoy, kailangan bitawan mo lahat ng mabigat. Anong ginagawa mo? Nag-o-hoard ka pa ng galit, ng puot. Dinadagdagan mo pa lahat ng mabigat, tapos sisisihin mo kami kung bakit ka dahan-dahan lumulubog sa kumunoy? Kasalanan ng collective. Kung tatanggalin mo yung galit sa puso mo, edi okay tayo. Diba? Ang sarap mong dikdikin ng pinong-pino. Tapos sa psychological warfare mo kami na kami ang may kasalanan? Huwag mo kong paandaran. Sa iba ka magpaandar. Huwag ako. Wala kaming kasalanan sa'yo. Umaangat yung kapitbahay mo, nai-insecure ka. Umaangat ang collective, nakabili lang ng TV, galit na galit ka na. Nakapag-abroad lang, galit na galit ka na. Nakakain lang ng 3 times a day, galit na galit ka na. Kasi parang pakiramdam mo, inaapakan ka maski hindi naman. Lahat na nakikita mo sa social media na mga post, sinasalo mo lahat. Kahit hindi naman para sa'yo. Kasi ganun kamiserable ang buhay mo. Dahan-dahan ka na lumulubog sa kumunoy. Wala nang nakikita sa'yo. Kasi bakit yung galit sa puso mo, dinadala ka niyang dahan-dahan? May panahon pa. Huwag mo kaming idamay dyan sa kalukuhan mo. Saka sa mga lot-lot and friends mo, tumigil kayo ha. Tumigil kayo. Kung ayaw nyo matulad dyan sa tropa nyo. Kung ayaw nyo matulad dyan sa tropa nyo na kinakain na ng pumunoy, mag-isip-isip kayo, huwag kayong one-sided. Ayan o, kitang-kita ko dito na highlight o. Ayun, nasa likod o. Ano yan? Meeting? Gathering? Group chat? Ano yung pinag-uusapan nyo? Collective? Anong ginagawa niyo? Anong niluluto nyo dito? Sama ng loob? Dahan-dahan kayo nagluluto ng sama ng loob? Yung ikamamatay ninyo, pare-parehas? Hindi, diretsuhan lang tayo. Diretsuhan lang tayo. Hindi kasalanan ang magsumikap sa buhay. Ngayon, kung gumawa ka ng ikahihirap ng isang tao at nakaligtas yung tao na yun doon, hindi ba dapat wake up call sa'yo yun? Na magbago ka na? Uy! Uy! Anong petsa na? Gumawa ka ng hindi maganda, di ba kinulam mo? Pinahirapan mo? Nakaligtas yung collective. Ano, never give up ka pa rin? Pagpapatuloy mo yung kasamaan mo? Pagpapatuloy mo yan, te? Talaga? Seryoso ka dyan? Never give up ka? Baka hindi mo napapansin, ikaw na yung dahan-dahan na lumulumog dyan sa ginagawa mo. Makinig ka sa sinasabi ko. Makinig ka sa sinasabi ko. Hindi kasalanan ng isang tao kung nakabili siya ng rep. Hindi kasalanan ng isang tao kung nakapag-asawa siya ng apam. Hindi kasalanan ng isang tao kung nakapunta siya ng ibang bansa. Bakit alam mo ba yung pinagdaanan ng tao na yan bago siya makapunta ng ibang bansa? Alam mo ba yung pinagdaanan ng tao na yan bago siya nakapag-asawa ng apam? At grabe ang inggit mo. Hindi mo ba alam na hulugan yung rep? Nahulugan yung sasakyan? Na naiinggit ka at bumubula ka dyan kasama ng mga lot-lot and friends mo? Uy! Tapos gusto mo matakot kami sa'yo? Anong ikatatakot namin sa'yo? Yung insecurity mo? Yung galit mo na dala-dala mo simula pa nung umpisa? Uy! Gumising ka nga! Anong gusto mo? Pakainin ka namin ng pakainin ng takot? Na maging kagaya ka rin namin na maghasik din kami ng lagim at ng kasamaan sa buong mundo?
Maliwanag yung card. Ano yan? Ilan tong card na to? This is 156 cards, my dear. Kailangan ko lang ng 6 na cards. Tingnan mo yung lumabas. Ano, scripted? Kaya kong i-manipulate yung 156 cards. Ay, may tama ka na sa ulo. Okay. Ako po ay hindi galit. Kailangan ko lang po talagang gawin to. Nararamdaman ko na kailangan kong gawin to. Para matuldukan na to once and for all. Para pare-parehas na tayong makalaya sa anino ng mga taong ito. Okay? I hope nakakatulong po ako. Okay? Clarify natin siya. 2, 4, 6. Let's go na tayo. Ako, tigil-tigilan mo ko. Kung nanonood ka ngayon, tigil-tigilan mo ako. Ni ultimo mag-comment sa account ko, sa message ko, sa inbox ko. Wag na wag mo susubukan dahil gigisahin talaga kita. Etong mga sinasabi ko ngayon, kaya kong ulitin sa iyo to harap-harapan. Kasi wala kaming ginawang kasalanan sa iyo. Insecurity mo yan. Sarili mong problema yan. Simula pa nung kapag kabata mo, dala-dala mo na yan. Tapos gusto mo kami ang magpasan. Kung gusto mo magbago ang buhay mo, baguhin mo. Gawin mong inspirasyon ang mga collective na nagsusumikap. The Code. Nung last time na gumawa ako ng reading at lumabas to, hindi ko na paliwanag ang The Code. Ang sinasabi ko ngayon is a one format of a code. Hindi ko kayo ini-encourage or minomotivate na maniwala sa code. Ang code is a repeated system na nangyayari. And sometimes, nabibreak natin ang code. Kagaya nito, tungkol sa witchcraft, I break the code. Ibig sabihin, naiintindihan ko kung saan nanggagaling itong mga devilish na energy na ito, kung bakit sila nagkakaganyan. And by knowing yung code, ibig sabihin, madali mo na silang malalabanan. Hindi laban na as in makikipagpunong braso ka or makikipagdebate ka or something. Mas madali mong makontrol or mas madali mong masabayan ang tugtog kung alam mo ang tugtog. And this is the code. Doon sa nagtatanong sa akin anong ibig sabihin ng code, ito ang ibig sabihin ng code. A code, my dear, is like yung pintuan. It is more on the access sa isang bagay. For example, witchcraft. Bakit may mga tao na gumagawa ng witchcraft? It's because ng dahil dito. Itong reading na to is the eksaktong code. And I hope na maraming mga tao ang makaresonate dito, my dear, para mawala na yan. Kasi hindi nating kasalanan yan. Kasalanan nila yan because they focus on negative things. Okay? The code. You know the code. Alam mo ang code. Or there's a tendency, kung hindi mo alam ang code, there's a tendency, my dear, na may mga bagay na nangyari sa ibabaw ng mundo na to, na meron kang kakayanan na ma-unlock yun. You will know or you will discover how to unlock yung code. Okay? Natapat pa kay Queen of Wands, which is ikaw yon. Okay? Next card. Gano'n na kahaba to? Humaba na naman siguro. Ayoko talagang pahabain yung mga reading natin dahil inaantok na yung ating mga ano dyan. Ha? Pasensya na po kayo, my dear, ha? Para talaga to dun sa mga nangangailangan. Kasi hindi man ako nang gagamot. Ito lang ang magiging bawi ko talaga. Ito lang ang magiging bawi ko. Pwede ko naman gawin yan eh, pero hindi ko talaga porte, hindi ko talaga linya. Ha? Ito lang talaga ang kaya kong gawin para kahit paano man lang maibsan ang mga dapat maibsan. Okay, let me see, my dear. Next is guilty. See? Are you guilty? Somebody is guilty. Sakit, no? Sakit pag may nakaalam na ng baho mo. Lahat naman ng tao merong baho eh. Ako meron. Pero, mas maganda yung
alam natin yung pagkakamali natin in the past. Alam natin na tao tayo, nagkakamali tayo. Alam natin na may ganito tayo, may ganyan tayo. Kasi alam mo ba, ang pinakamasakit sa lahat, yung magamit sa'yo ng ibang tao, yung nakaraan mo. Pag nagamit ng ibang tao sa'yo ang nakaraan mo, sakit yan. Mas masakit pa yan sa ingrown mo sa paa. Guilty. Somebody is guilty as of this moment. Hindi mo matanggap na ikaw ang nagiging dahilan kung bakit ka lumulubog sa kumunoy. Hindi mo matanggap na ikaw ang dahilan kung bakit sunod-sunod na nagkakaroon ka ng mga problema. Hindi mo matanggap na dahil sa ginagawa mo yan, sa tingin mo mamumunga ang magpahirap ka ng ibang tao? Mamumunga ng maganda? Hoy, bakla, kinakausap kita. Sa tingin mo mamumunga yan ng maganda? And what do you expect na mangyayari sa buhay mo? Dilulubog ka sa kumunoy. Wala akong pakialam kung anong tawag mo sa sarili mo, kung ikaw ang high priestess, the justice, the awakening, the lighting, the divine calling. Wala akong pakialam. Kung hindi nakakatulong yung power mo para pabutihin ang buhay ng mga tao sa mundong ibabaw, manahimik ka. Huwag mo kong paandaran. At huwag mo akong tinatakot dahil matagal na akong takot. At huwag mo sabihin na nag-uumpisa ako ng away dahil ikaw ang nag-umpisa lahat nito. Tinatapos ko lang. Hindi mo ba alam kung gaano mo katagal nilaso ng utak ko? Ha? Kung gaano mo katagal na pinaniniwala yung utak ko that you have power over me? Tagal mong niletse ang buhay ko. Itong ginagawa ko, patikim pa lang to, hindi to paghihiganti. Sa totoo lang concern pa nga ako sa'yo sa ginagawa kong to Kasi kung hindi ako concerned sa'yo, ginaya kita. Kinulam din kita. 'Di ba? Kasi hindi ko gagawin yun kasi hindi tayo magkatulad. Magkaiba tayong dalawa. Tao ako, hayop ka. Naintindihan mo? Tao ako, hayop ka. Mas masahol ka pa sa hayop. At wala kang magagawa para mapatahimik ako. Hindi mo ko mapapatahimik kahit anong gawin mo. Dahil buminggo ka na sa akin, kumota ka na sa akin. Ilang taon mong pineste ang buhay ko. Sorry my dear ha, nakikarried away ako. Totoo to, this is true. This is coming from my heart, itong mga sinasabi ko ngayon. Totoo to. Kaya pag naggaganito ako, may hugot talaga, may matinding hugot talaga. We have here, those are the people who really don't like you and hindi ko rin sila gusto. Tinanong ba nila ako kung gusto ko sila? Kapal naman ang mukha nyo para mag-assume na gusto ko kayo. Tinanong nyo ba ako kung gusto ko kayo? Hindi ko kayo gusto. Kung hindi nyo ako gusto, mas lalong hindi ko kayo gusto. Those are people who really don't like you and want to steal from you. Anong gusto nyo nakawin sa akin? Anong gusto nyo nakawin sa mga collective? Wow, what a coincidence. Partner is the Seven of Swords. Wow. Fabricated na naman to. Scripted na naman yung reading, no? Kaya tantanan mo ako ng kako-comment dyan. Tantanan mo ako. Talagang sasamain ka talaga sa akin. These are the people who really don't like you and want to steal from you. Ang pagpupursigi sa buhay, my dear, ay hindi yan ninanakaw. Kusa yan, lahat tayo meron yan. Ang paglaban sa buhay
ang mangarap sa buhay, lahat tayo meron yan. Hindi yan ninanakaw. Doon pa lang may mali ka na eh. Yung utak mo talaga, kulang ng turnilyo. Leche ka. Hindi ninanakaw yun. Meron ka niyan. Inggitera ka lang, insecure ka lang. At saka ang kapal naman ng mukha mo para sabihin na, those are the people who don't like you. Bakit? Gusto ba kita? Tinanong mo ba ang collective kung gusto ka rin ba namin? Kung magkakaroon man lang ako ng kaibigan na kasing sama ng ugali mo, wag na lang. Mas gugustuhin ko na lang makipagkaibigan sa pusa or sa aso, mas maganda pa. Let's go. Ako hindi po ako galit ha. Ako'y nag-e-express lang na nararamdaman ko. Tapos na ako dito eh. Okay, ang hinihintay ko na lang yung mag-cruise yung landas namin eh. 'Di ba? Yun na lang sa akin sa side ko ha. Ako nag-e-express ako para kahit papaano yung mga nagdadaan sa ganito na energy, alam ninyo kasi nagtatanong kayo, paano, ano bang pangontra dito or ganito. Hindi ko kayo bebentahan ng mga pangontra. Tuturuan ko kayo kung paano ninyo lalabanan to. Kung paano ko sila nilaba. Ako naghihintay na lang ako mag-cruise yung landas namin eh. Naghihintay na lang talaga ako. Naghihintay na lang ako magkita kami sa daan or magkasalubong kami or somewhere. Yun ang minamanifest ko. Magkita talaga tayo. Kung sino man tong tumatarantado sa akin, magkita talaga tayo. Magkasalubong talaga tayo. Yun lang hinihintay ko na lang. Yun na lang ang hinihintay ko. And matagal ko nang pinaghahandaan yan. Halos 2 taon na kitang pinaghahandaan. 3 taon ngayon. Okay, sakto na yung reading natin. Sakto na 3 cards na to, my dear. I'm very sorry, my dear. Sometimes I get carried away sa mga readings natin because itong mga readings na to is sometimes very may kurot sa puso ko. Kasi kagaya mo, na napaparanoid ka rin sa mga tao na to, naparanoid din ako. Naparanoid ako. Akala ko nga hindi na ako makakaligtas eh. Akala ko nga hindi ko kakayanin. Pero nagkapasalamat na lang ako sa ating buong may kapal kasi talagang inumpog niya talaga ako sa pader. At sinabi niya na sa akin na, teka, eto, ganito, ganyan, ganito, ganon, no. Anyway, let's try to relax everybody. At ako hindi ako nagbabanta. Hindi ako nagtitreat. Kung ikaw maganda ang pakikisama mo sa akin, wala tayong problema. Kung ako'y babalahurain mo, babalahurain din kita. Kung paano mo ko tratuhin, ganon din ang itatrato ko sa'yo. Ibabalik ko lang sa'yo kung ano yung ginagawa mo sa akin. Not return to sender. Because yung respect na hinihingi mo sa mga collective, hindi yan hinihingi basta-basta lang. You need to earn it. And from the very first place, kung hindi mo talaga ako gusto and you don't respect me and don't expect me na ire-respect din kita, huwag kang magko-comment sa comment section and then sasabihin mo na, grabe ang kapal naman, lakas naman ng apog ng batang ito, ganito, ganyan, ganon. Bakit? Kung wala kang ginagawang masama sa akin, hindi ka matatamaan. Hindi ka masasaktan. Kung wala kang masamang ginagawa sa mga collective, hindi ka masasaktan. To the point na nag-react ka sa comment section ko, at balasubas mo kung tratuhin, nangangatuwiran lang yun na meron kang ginagawang hindi maganda sa akin. Okay? Action speak louder than words. Kahit hindi ka magsalita, my dear, yung kilos mo, yung pagki-keyboard warrior mo, yung pagbabashing mo, hindi kita pinipigilan mag-bash ka na mag-bash, pero wag mo ipakilala sa akin yung totoong kulay mo. Kasi kung meron kulay itim sa atin dalawa, hindi ako yun. Malamang maitim ang kulay ko eh. 'Di ba? Pilipino ako eh.
Wala akong glutathione, kaya ganon. Next card natin is, keep you motivated and confidence. Kasama niya yung devil. Keep you motivated and confidence. Ito lang ang natutunan ko, my dear, noong nagkakaroon na ako ng awakening sa side ng witchcraft. Sabi ko nga, di ba, everything happened for a reason. And itong mga tao na to, malaki yung naging contribution nila. Sa totoo lang, nagpapasalamat ako sa kanila. Kasi malaki ang naging contribution nila sa buhay ko para lalo ko maintindihan kung paano tumatakbo ang mundo. At kung paano tumatakbo ang utak ng mga tao na kagaya nitong mga to. So sa kabila ng napakarami kong sinabi na galit dito, medyo bebwelta ako ng konti. I would like to say thank you din sa inyo for keeping me motivated and confident. Yung pagsasalita ko ngayon, kung saan ako nakapunta ngayon, nang dahil sa inyo yon. Maraming salamat. I'm just so thankful na hindi talaga ako bumigay. Pero salamat sa inyo. Maraming salamat sa kabalahuraan, kabalasubasan, at kasamaan ng ugali ninyo. You keep me motivated and confident. At wag mo akong susubukan dahil yung tabas ng bunganga ko na to, may ile-level up pa to. Maniwala ka sa akin. Itong bunganga ko na to ngayon, wala pa to. Signal number 1 pa lang to. Yung signal number 4, ihahanda ko pag nagkita tayong dalawa. Okay. Once again, pasensya na po. I can see that you have this strength inside you. O pati card nakikita yung strength ng collective. I can see that you have the strength inside you. Yun na nga ang gusto nilang tanggalin sa collective, yung strength eh. Pero dahil sa ginagawa nila, lalo pang tumapang ang mga collective. Oh. Let me just give you a little bit trivia. Ayaw ak pagtikangi, kay diri ka maaram kunhain anak bloodline. May waray-waray blood ini. I have this waray-waray blood. So don't mess up with me. Katunga it akon dugo, waray-waray. Waray upay, waray buot, waray batasan. Salit, paghinay. Paghinay-hinay good baying. Kay bang diri ta ikaw matansyar, may danim kabubutangan. Research ka muna sa mga collective. Ano yung mga ano yung mga ganyan. Sorry, I hope na motivate yung iba ganyan. Sa mga nakaka-experience ng ganito, nakita niyo itong ugali ko na to, ganito kayo makiharap sa kanila, ganitong ganito. Ganitong-ganito. Walang hesitation, walang doubt, walang takot. Paano pag binalikan? Paano ka babalikan? Kasalanan mo ba na lumulubog siya sa kumunoy? Ha? You need to have this inner strength. You have this inner strength, my dear, inside you. Ilabas mo yan. Of course, wala naman akong sinabi na sa lahat ng tao gagawin mo to. Siyempre, pag mabait sa'yo, mabait ka rin. Pag balasubas sa'yo, balasubas din. Ganun lang naman kadali yun. Okay. Oh, somebody is very intimidated because you are ignoring them. Somebody is na-intimidate. Somebody is very intimidated sa'yo, my dear, because you are ignoring them. Ibig focus lang tayo sa goal. Focus lang tayo. 'Di ba? Bakit mo naman pag-aaksayahan ng panahon yung mga tao na
wala namang maitutulong talaga sa buhay mo, wala namang maiko-contribute sa buhay mo kung hindi papakainin ka lang na kukulamin kita, papahirapan kita, or ganito, ganyan, or ganon. Eto ha, tapusin natin to ngayon. Kung susubukan mo ako, you just only have one shot. Pag yan hindi yan gumana, bantay ka sa balik. Ha? Sinasabi ko na sa'yo, you just only have one shot. Isang shot lang. Galingan mo. Kung nagmintis ka na noon sa akin, alam mo na. You just only have one shot. Galingan mo yung one shot mo na yan. Bakit ako ganito katapang, my dear? Life is too short. Lahat na ng paligoy-ligoy, lahat na ng pasikot-sikot, lahat na ng mabaho, lahat na ng madumi, lahat na ng mahirap, masilimuot na buhay sa ibabaw ng mundo na to. Alam mo, my dear, doon mo lang pala marirealize, doon lang pala lalabas yung tapang mo. Pag umabot ka na dun sa punto na parang ikaw mismo gusto mo nang sukuan yung buhay mo, tas sasampalin ka ng Panginoon at sasabihin niya sa'yo na, sira ulo ka ba? Bakit mas tatapusin yung buhay mo? Napakasarap mabuhay. Ginawa niya sa akin yun. Sinampal niya ako. Di sinabi niya sa akin, bakit mo gagawin yan? Napakasarap mabuhay. And then, Apo J. Rice. Ang pagdating ni Apo J sa YouTube ay hindi aksidente. Yan ay pinagsama-samang sama ng ugali ng buong mundo. That is a combination of all the evil na pinagdaanan ko sa ibabaw ng mundong to. Anong sabi ko nung gumawa ako ng channel? I will make sure na aalis ako sa ibabaw ng mundo na meron akong iiwanan na marka. Dahil nung sinampal niya ako, dahil nagde-decide na ako na ayaw ko na sa ibabaw ng mundo, doon ko na-realize na meron pa pala akong purpose. Kaya hindi mo na ako pwedeng takutin kung sino ka man. Ito, kasi matagal na akong patay. Matagal na akong wala sa ibabaw ng mundo. Etong kausap mo ngayon, hindi totoo to. Ito ay kaluluwa. Bangungot mo. Ako ang magiging bangungot mo. Maniwala ka sa akin. Once na pumasok ka sa area of responsibility ko, sa lugar ko, sa baruarte ko, sa bahay ko, sa lupa ko, sa reading ko, sa channel ko, may rules, may regulation. You just only have one shot. Isang shot lang. Nasa channel kita eh. Baka nakalimutan mo nung clinic mo to, ang nakalagay na pangalan, hindi mo pangalan. Pangalan ko. Ang sarap sa feeling, no? Ang sarap sa feeling yung matagal mo nang tinatago at tinitimpe, nailalabas mo dahan-dahan. Ang sarap sa feeling. Kakaiba yung nararamdaman ko na energy ngayon. Kakaiba yung nararamdaman ko na power ngayon, my dear. Kakaibang confidence. And I hope, my dear, na ganun ka rin. I hope na itong reading na to ay nakatulong sa'yo. Hindi kita tinuturuan na maging masamang tao. Tinuturuan kita na bawiin at kunin kung ano yung mga dapat na para sa'yo. Na tumayo ka sa sarili mo mga paalaban sa mga tao na to. Kasi based sa reading natin, problema niya yan kung bakit siya nagkakaganyan. Hindi mo problema. Okay? So my dear, bago pa tayo magpa-BP at magkaroon pa ng mga maintenance at saka mga kung ano-ano dito, tapusin na natin yung ating reading. Okay? So my dear, yan po nasagap ko na message energy para sa araw na ito, para sa ating guided collective reading. Once again, hindi po ako galit, hindi din po ako naghahamon. Okay? I'm just expressing my emotion. I think I have all the right to do that. Okay? So, kagaya po ng lagi kong pinagdadasal at lagi ko nasasambit, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, my dear, and take care of yourself. Lumaban ka, my dear. Lumaban ka.